Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome to my YouTube channel. This is DJ Master. Nagbabalik tayo. Ngayon ako nagpakita sa camera. Yung mga nakaraan kong mga vlogs. Laging voice over lang tayo. Ayun. Pero bago tayo magpatuloy, gusto kong i-shoutout nga pala si Ronel Aguas, no? Ayan, dahil kanyang yung meron siyang comment na sinasabi niya na dapat daw ay talakayin ko rin yung negative side ng ating Pacquiao kasi sa ngayon nga raw may edad na si Pacquiao, wala na yung speed and power. Salamat sa comment mo, Sir Ronel Aguas. Hayaan mo ito, tatalakayin natin, i-analyze natin yung mga iba't ibang factors na makaka-apekto sa laban ni Pacquiao at Barrios. Yan. So, yun po, bago ngayon, napaka-excited na natin dahil sa July 19, ibig sabihin ang laban ni Pacquiao magaganap sa July 19, Saturday sa USA ng gabi. Hindi tayo nagkakamali, Sunday ng umaga dito sa atin. So meron na lang nalalabi na 7 days, no? 7 days na lang po, isang linggo na lang mga ka-DJ. So sobrang excited na tayo at matutungayan na natin ang ating pambansang kamao kung talaga bang may chance pa bang manalo o dito na matutuluyang matapos ang karir ni Pacquiao. Yan. So this episode is dedicated for pre-fight analysis. I-analyze natin yung mga iba't ibang factors na makaka-apekto sa laban. Okay, hindi na natin patatagalin mga ka-DJ. Okay, number 1, I hope I know you will agree with me. Unang-una yung first factor ay age and yung inactivity. Yun. Siyempre sa age very obvious naman ang ating pambansang kamao ay 46 years old na at si Mari Barrios ay 30 years old na. Napakalaki. Agwat po 16 years po ang gap nila at ang isa pang factor na tinitignan natin yung inactivity ng ating pambansang kamao dahil siya ay nag-retire nung 2021 ang siya talunin ni Yordenis Ugas, no? Natalo siya at binugbog ang ating pambansang kamao na sinasabi niya may mga excuses, hindi raw siya 100% yung kanyang focus dahil may mga kinakarap siyang mga kaso at alam ko siya ay involved sa election ng panahon na yon, presidential election, hindi tayo nagkakamali yon. Tapos ang nangyari kay Manny Pacquiao, panay exhibition matches ang kanyang ginawa. Naka-exhibition niya yung DKU, no? Yung sinasabing Bruce Lee. Bruce Lee kuno na binugbog naman ni Pacquiao. Tapos yung huli nga, yung isang hapon na ang laki, talaga namang napakalaki ng diferensya in terms of height and physique, yung body, no? Napakalaki si Rukia Anpo, no? Na doon nakita natin yung medyo tinatama ng ating pambansang kamao, kulang sa volume of punches, yung speed nawala, yung balance, yung footwork. So inang inaalala ng mga karamihan, baka gano'n na mangyari sa laban niya kay Mario Barrios po mga ka-DJ. Yun. So bali halos 4 na taon na hindi lumalaban as professional boxer si Manny Pacquiao. Kaya malaking factor po yun. Iba kasi iba talaga siyempre yung totoong laban, yung iba yung sa exhibition, no? Exhibition, hindi masyadong yung preparation hindi ganun katindi. So doon, ayun ang isang nakikita natin dito. Dito lamang siyempre si Barrios po. Kaya dito, 1-0. Lamang si Mario Barrios po mga ka-DJ para sa akin po. Ayan po ang aking analysis. Okay? Number 2, height and reach. Siyempre, obvious na naman. Si Mario Barrios ay may tangkad na 6 feet. At si Manny Pacquiao ay mga roughly 5.5 o 5'6". Halos kasing tangkad ko lang itong si Manny Pacquiao. At sa reach din, lamang na lamang po si Mario Barrios. Kaya kung makakapitalize ni Mario Barrios itong kanyang height at saka reach, ay magiging advantage para sa kanya to. Grabe. No? Kung magagamit niya lang ng maayos ang kanyang jab. Kung napanood nyo yung laban niya kay Yordenis Ugas na tinalo niya, no? Isang jab lang po napabagsak niya si Yordenis Ugas ni Mario Barrios. Kaya lamang na lamang dito in terms of height and reach. Siyempre, pabor kay Mario Barrios. Kaya meron na tayong 2-0. 2-0 na po. Pagdating naman sa fighting style, yun. Mukhang dito mga ka-DJ naman dito medyo parang papabor sa ating pabansang. Pasensya na kayo, yung tripod natin bumababa mga ka-DJ.
Yan. Yung fighting style kasi, si Mario Barrios, isang Latina, no? Pinanganak sa Texas. Style Mexicano yan, no? Sugod na sugod, hindi umaatras. Lagi nasa harap mo lang, kaya magiging magiging pabor sa ating pabansang kamao para tamaan niya to si Mario Barrios, no? Kumbaga siya, no, magiging shooting target to si Mario Barrios. At hindi na kailangan maghabol pa ni Pacquiao, hindi niya na kailangan habulin pa. Talagang ayan na, nasa harap niya magiging target si Mario Barrios. Kaya dito palagay ko, kung magkakaroon ng pagkakataon ng ating pambansang kamao at umama siya na magaganda, may kalalagyan si Mario Barrios. Kaya kailangan makuha niya sa yung first 6 rounds. Ayun ang crucial, kailangan doon siya sa makuha niya talaga yung laban, no? Kasi pag hindi niya nakuha doon, yun magkakaproblema. Baka pumabor kay Mario Barrios dahil siyempre di habak mas bata to. Pagdating sa stamina, mas lalamang siya dyan, siyempre. So ayun po mga ka-DJ. So ayun, fighting style, pabor na pabor, pasok na pasok sa style ng ating pambansang kamao at malaki ang chance na tumama si Manny Pacquiao rito. Yan po mga kaya. So i-rate natin 2-1 po mga ka-DJ, lamang si Barrios ng 1-2-1, no? So pagdating naman sa yung stamina, ayun din, siyempre yun nga yung sinasabi ko sa inyo mga ka-DJ, kailangan na napaka crucial ng first 6 rounds. Kailangan itong first 6 rounds na to makuha niya si Mario Barrios, no? Dahil kapag lumampas pa siya ng 6 rounds pataas, ayun na yung simula ng magiging magkakaroon ng problema ang ating pabansang kamao. Doon maaaring lalabas na yung kanyang edad, yung age factor kasi, yung tinatawag na father time na, yun ang magiging problema. Kasi nga, aminin natin, ang katotohanan, 46 na po si Manny Pacquiao, hindi na po bata. So, magiging factor po yung stamina rito. Ayun po ang problema, kaya kailangan nga talaga na mapaghandaan niya mabuti yung strategy, yung game plan, na makuha niya si Mario Barrios na dito, wag lalampas ng 6 rounds kasi pag lumampas ng 6 rounds, ayun, medyo papabor na kay Mario Barrios kasi si Mario Barrios po, kung titingnan natin, active, no? Matitindi mga laban na sinuong nito. Una kay Gervonta Davis, no? Saan nakipagpukpukan siya ng talagang toe-to-toe, kaya lang pagdating ng 11 rounds, kung di tayo nagkakamali, doon na TKO si Mario Barrios. Pero nakipagsabayan siya, magandang laban yun dahil kilala naman si Gervonta Davis na isang knockout puncher din yun. Tapos nakaharap din ni Mario Barrios si Keith Thurman, no? Na talagang umabot ng 12 rounds po yan, bugbugan. Nakipagsabayan si Mario Barrios, hindi umatras, talagang sumabay rin siya at malakas yung si Thurman. Kaya lang si Thurman medyo nung laban na yun, hindi rin siya, inactive siya for quite some time, pero nanalo pa rin si Keith Thurman, no? He was able to capitalize Mario Barrios. Ayun lang ang nakikita natin po. So stamina rito, palagay ko ibibigay natin kay Mario Barrios. Siyempre mas bata, mas matangkad, mas naging active siya, marami siyang laban, tuloy-tuloy ang kanyang laban, kaya magiging pabor sa kanya. Yun lang ang so 3-1 na po ang ating analysis dito. Now, pagdating po sa ito yung hunger factor po. Yan, yung hunger factor. Sino mas gutom? Siyempre. Sino ang mas gutom dito? Ibig sabihin gutom na manalo. Kitang-kita naman si Manny Pacquiao, kung tutuusin, wala siyang dapat patunayan na nakuha niya na siyempre yung pinaka-tugatog ng sa rurok ba ng isang boksingero yung career. Ayun nga, yung 8th Division World Champion at ngayon ay kasama na siya sa Hall of Famer na rin siya. So mas mas kailangan ni Barrios na manalo rito para siyempre una para mas makilala siya, mas mapatunayan na siya'y karapat-dapat na mag-angali talagang isang legitimate na welterweight champion kasi may mga nagdududa pa sa kanyang kakayahan. Yun nga, kaya kailangan at saka at the same time pag nanalo siya rito, mas magiging matataas ang presyo niya. Yun, doon na magsisimula yung mas malaki ang magiging premyo niya. Kaya tingin ko rito yung hunger factor mas papabor kay Mario Barrios. Kasi si Manny Pacquiao, parang na lang ito, dagdag na lang sa kanyang legacy, no? Dagdag na lang wala lang siyang dapat patunayan. Kaya kay Mario Barrios tayo rito yung hunger factor. Kaya nako,
4-1 po mga ka-DJ. At ang huling factor po na nakikita natin yun, yung experience syempre. Pagdating sa experience, syempre hindi na natin may tatanggi na si Manny Pacquiao ay sobrang dami ng mga big fights na kanyang nagawa, di ba? Andiyan nagsimula yung kila Antonio Barrera, kila Eric Morales, si Oscar De La Hoya, doon na nagsimula na tumaas na lalo yung karir ni Manny Pacquiao, binugbog niya. Tapos sumunod na dyan na sila Miguel Cotto, grabe yan, sila Shane Mosley, Antonio Margarito. Tapos itong huling hindi pa katagalan kay Keith Thurman, no? Na kung saan nakuha ni Manny Pacquiao yung oldest welterweight champion, no? Na andun na siya sa history. So, siyempre sa experience kay Pacquiao, dahil si Barrios wala pa siyang masyadong walang world title na experience pa na ganito kalaki. Kaya ayun, kay Pacquiao tayo sa experience, kaya magiging 4-2. So, ang problema rito, baka lang, lang natin to, no? Baka pagdating ng laban, baka ma-starstruck si Mario Barrios. Kasi syempre, kilalang si Manny Pacquiao, tinitingala ng nakakarami. Baka, siya, biglang nervyusin, mataranta. Uy, si Manny Pacquiao, karap ko, 8 Division World Champion. Yun lang ang nakikita natin dito. Kaya, yung sa experience kay Manny Pacquiao dito. Kaya, so, kailangan gawin ni Mario Barrios dito, dapat di siya ma-intimidate. Saksak niya sa kanyang, sa isipan na siya yung mas bata, mas malakas, mas matangkad, mas mabaris. Sa kanya lahat ng advantage kung tutusin. So, yun po mga ka-DJ. So, 4-2. So, yun lang. Pero, hindi natin pwedeng malitin ang kakayahan ng isang Manny Pacquiao. Sabi nga si Manny Pacquiao ay isang kakaibang species. Ibig sabihin kakaibang nilalang. Hindi siya ordinaryong boxer na katulad ng iba na ganun-ganun lang. Kasi at his age, 46, aminin naman natin, kita naman talaga may bilis pa at lakas. So, sana magamit niya yung kanyang lakas na yun. Makachempo siya, mabigyan ng magandang pagkakataon na tumama siya na maganda para, ayun, dahil ito si Mario Barrios, by the way, medyo mahina to sa sikmura. Pinatumbay ni Gervonta Davis sa sikmura, tinamaan na nila kinahit na TKO. Kaya ayun, mabibigyan ni Manny Pacquiao ng isang maganda-gandang yung liver shot dito sa tagiliran. Baka sakali makasikwat o kumbaga sa yung tinatawag na lucky punch ba tawag doon. So baka sa July 19 baka mabigyan pa ng isang pagkakataon ang ating pambansang kamao na kumbaga sa makasingit, no? Ng isa pa. Yung last hura, huling kasi last chance na to ng ating pambansang kamao. Pag natalo pa siya dito, palagay ko this is the end. Dapat dito na siya dapat mag-retiro totally. So ilang mga ka-DJ, sana po ay nagkaroon kayo ng insights, nagkaroon kayo ng idea kung sino yung papaboron nyo. So lumalabas sa ating analysis lamang si Mario Barrios 4-2, pero hindi natin may isasantabi. Siyempre Manny Pacquiao, si Manny Pacquiao pa rin yan, pwede pa rin mangyari. Yun naman sa ring, anything can happen with a blink of an eye. Isang pikit mo lang, pag-isip wala na, no? Pwede mangyari, parang nangyari kay Marquez at kay Pacquiao. Hindi natin akalain na salubong ng isang straight, tulog ang ating pambansang kamao. Yung baka sakali, natin maka-champ ang ating pambansang kamao. Ilang kanyang nakikita kong tsansa, pero pag ito hindi niya nakuha ng 6 hanggang 6 pataas na, yun na, magkakaproblema na yung stamina at saka yung footwork. Medyo, yun nga, tsaka yung laban niya kay Keith Thurman, kung mapapansin natin, yung first 6 rounds napaka-active, pero the later round 7 pataas, medyo yung tinatamaan ng ating pambansang. Yun ang inaalala ko. Kakayanin pa ba ni Manny Pacquiao na tumanggap ng malalakas na suntok kay Mario Barrios? Yun lang. Sana hindi siya mapasama, hindi madiskrasya ang ating pambansang kamao. Kasi talaga, tatamaan niya, matangkad yun at mahaba yung reach. So, ilang mga ka-DJ. So, ayon sa ating pre-fight analysis, lumalamang si Mario Barrios po mga ka-DJ. Ayun, pakicomment nyo lang po kung kayo po ay pabor sa aking analysis. Kung hindi naman, pakicomment lang dyan. At malaya po kayong magsabi ng inyong mga saloobin, opinion. Dito po, lahat po ay welcome, wala pong problema. Baka Manny Pacquiao o anti-Pacquiao, walang problema, basta tayo boxing lang, tayo pinag-usapan natin yung mga issues lang po mga ka-DJ. So yun po mga ka-DJ, sana po nagustuhan nyo ang aking binahagi nito sa aking episode nito. Ayun po, sobrang excited na tayo, hindi na ako makapaghintay.
So, 7 days to go na lang. Maglalaban na si Mario Barrios at Manny Pacquiao. So, ilan po mga ka-DJ. Maraming salamat. Ayun, shoutout sa aking 4,400 plus subscribers na napakarami sa dumadami, lumalaki ating pamilya. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta po. Yun po mga ka-DJ. So, pansamantala, dito na natin tatapusin ating munting vlog na ito. Ito po si DJ Masa nagsasabing, laban lang. God bless you all. See you on my next vlog. Bye.